Hi everyone. Welcome to my vlog. Currently, I'm at the company where I work as an HR officer. Pakita ko yung setup ko. Ito yung setup ko. Meron akong dalawang monitor tapos laptop. So, dito ako sa office ko. Actually, it's weekend right now. Pero kailangan kong pumasok dahil marami akong need tapusin na deadlines. I'm working for almost 2 years as an HR. And so far, masaya yung experience ko as an HR. At it is very challenging. Especially kapag ikaw ay nagli-lead ng isang buong department. So, medyo challenging siya. Fun thing about an HR is you have a chance to communicate with employees. So, iba't ibang ugali ang meron sa isang kumpanya. May mga madaling kausap, may mga mahirap kausap, may mga hindi ka maiintindihan agad-agad, may mga magagalit sa'yo, may mga susuporta sa department niya, may mga hindi naman. And siguro yung isa sa pinaka challenge din pagdating sa HR. So yun, if you want to pursue being an HR, isa sa skills na dapat mong i-enhance is iyong communication skills. So, dapat clear ka magsalita, alam mo yung mga sinasabi mo, napag-aralan mo yung mga sinasabi mo, and kasi iba-iba yung mga kakausapin mo from lower position hanggang sa mga matataas na position, just like executive, management, yan. So, kailangan maiintindihan ka nila, confident ka sa sinasabi mo, para paniwalaan ka nila, mga ganung bagay. Ako, so far sa HR department, na-enhance yung aking communication skills kasi most of the time ang mga kinakausap ko is yung mga managers, sa top management, mga employees, and ang pinaka-paborito kong kinakausap mostly is ang mga employees. Yan, kasi ang babait nilang kausap. Napaka-respectful nila, maayos silang nakikipag-usap sa'yo. Kaya sobrang gusto kong kausap ang mga low-rank employees. Yan. Marami akong natutunan sa HR department. Sobrang dami. Isa na rin sa na-enhance sa akin is yung aking pasensya. Kasi, kumbaga si HR ay tumatanggap lagi ng mga problema. Sila yung nag-absorb ng problema ng employee, problema sa facility, problema sa overall operation, yan. Kahit personal na problema ng empleyado, ine-entertain niya ni HR. Kumbaga, lahat open kami kasi gusto namin ipakita na meron kaming hindi lang sympathy ang pinapakita namin sa mga empleyado, kundi empathy rin. Ayan. So, yun, nakatulong yun sa akin bilang isang professional na mas maging maunawain. Hindi lang sa trabaho, kundi sa buhay ko na rin bilang isang individual. Ayan. Masaya maging HR kapag alam mo yung ginagawa mo at kapag gusto mo yung ginagawa mo. Yun isa sa pinaka importante sa lahat. Kasi kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi ka magtatagal.
sa HR. Kahit sa ang trabaho yun. Kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi ka talaga magtatagal eh. So, dapat gusto mo yung ginagawa mo. Kasi, kung hindi mo yan gusto, ang tendency dyan, tatamarin ka, madedemotivate ka, and suddenly, makikita mo lang sa sarili mo na gusto mo nang mag-resign. Mga ganung bagay, di ba? So, dapat, importante din na gusto mo yung trabaho mo. And, ako, pinaka gusto ko is makipag-communicate, makipag-usap sa mga tao. Yan, alamin ang kanilang, kung may mga problema man sila, mga inquiries nila. Gustong gusto ko yun inaalam. Yun. Focus muna ako sa trabaho and draft muna ako ng mga contract ng mga empleyado. Okay? Okay. Tapos na rin ako sa work ko ngayon. So, magliligpit na lang ako ng mga gamit ko at magbabounce na ako. Most of the time, late na ako umuwi kasi gusto ko magtrabaho ng ako lang mag-isa, tahimik. Kasi pag umaga hanggang hapon, puro employee inquiries. Kaya minsan, mas prefer ko na magtrabaho ng weekend o di kaya magtrabaho ng gabi na, ganun. Pitin ko lang yung mga gamit ko. Patayin ko lang tong computer ko. Tapos alis na rin ako. So yun, pauwi na rin ako. Okay. Patayin ko muna yung aircon. Okay. Okay. Labas na ako. So, maaga ako ngayon uwi. Hindi ako magpapagabi. Dahil kailangan kong pumunta sa hardware. At bibili ako ng ilang gamit para sa bahay namin. Dahil nag-order ako ng aircon. Kailangan ko magdagdag ng... Samahan nyo na rin ako. Na ako. Yun. Pauwi na ako. Medyo may araw pa. Ito yung motor ko. Si Reyes. Kawawa siya. Hindi na siya nalinisan. Pero bukas lilinisan ko siya. Ngayon, pupunta muna tayo sa Mr. DIY. Bibili lang ako ng mga kakailangan sa bahay. Okay, nandito ako ngayon sa SM. Yan. I decided na mag-SM na lang kaysa sa mag-Mr. DIY para mas marami akong mapagpilian. Guys, alam nyo ba dati na dito ako nagtatrabaho sa SM Supermarket? Bagger boy lang ako bago ako maging auditor.
Yan, dito ako nagtatrabaho dati. Boxing area. Ganito ginagawa ko. Tulad ng ginagawa niyo. Ito yung binili ko. Bili ako ng whey protein. Yan yung whey protein at saka ng creatine. Kasi magbabalik na ako mag-gym. Yeah. Ano na lang kasi? Akin. Lang guys, ang araw ko. Andito na ako sa parking lot. Pauwi na rin ulit ako. Thank you.